Ang iyong mga inaasahan ay maaaring nagpapanatili sa iyo na natigil sa isang partikular na lugar. Ikaw ay nasa isang dilema dahil ang iyong pagnanais ay masyadong matagal na dumating at hindi mo nais na mawala ito. Pero, alam mo bang naghihintay ka sa isang bagay na hindi para sa iyo? Maaari kang maipit sa isang lokasyon na malayo sa kung saan nakalagay ang iyong mga pagpapala. Sinasabi sa iyo ng Diyos na oras na para kumilos. Ang video na ito ay hindi lamang nagkataon, ngunit isang banal na tagubilin na maglalahad sa susunod na yugto ng iyong buhay. Manatili sa amin hanggang sa dulo at mag-subscribe sa aming channel sa YouTube. I-click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa amin sa seksyon ng komento. At huwag kalimutang bigyan ng thumbs up ang video na ito at ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Ang pagiging namuhunan at nakatuon sa isang partikular na lugar, yugto, o tao ay maaaring maging napakahirap para sa iyo na lumipat. Nakalulungkot, isa ito sa mga pangunahing dahilan ng pagwawalang kilos, mga pag-urong, at isang hindi produktibong buhay. Ang buhay ay may mga yugto kung paanong ang mundo ay patuloy na gumagalaw. Dinisenyo ng Diyos ang iyong buhay na gumagalaw din kung bibigyan mo ng puwang ang kasiyahan, maaaring malagay sa panganib ang maluwalhating tadhana na inihanda ng Diyos para sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano ka komportable sa isang yugto, ang lugar na iyon ay hindi ang iyong huling hantungan. Gaano mo man kamahal ang taong iyon, kailangan mong mag-move on sa kanya kung ang layunin mo ang nakataya. Gaano mo man kamahal ang trabahong iyon, lungsod, simbahan, organisasyon, at iba pa, kailangan mong matutunan kung paano bumitaw kung hindi na ito nagsisilbi sa layunin nito. Narito ang 8 palatandaan na makikita mo kapag hinihiling ka ng Diyos na lumipat. Ang unang senyales ay kapag hindi ka komportable o hindi nasisiyahan. Nagkaroon na ba ng panahon sa iyong buhay na naramdaman mong ganap na hindi nakakonekta at hindi mapakali sa isang partikular na lugar? Maaaring hindi mo maisip ng eksakto kung bakit ganoon ang nararamdaman mo, ngunit mayroong isang malakas na puwersa sa loob mo na hindi ka komportable sa taong iyon, sa lokasyong iyon, at sa desisyong gagawin mo. Marahil minsan ay mahal na mahal mo ang iyong trabaho, ngunit biglang hindi ka na nasisiyahan dito. Pakiramdam mo ay mas karapat-dapat ka. Nagsisimula kang mapansin ang lahat ng mga maling bagay na nangyayari sa opisinang iyon, at ang iyong espiritu ay lubos na hindi sumasang-ayon dito. Minsan mo nang binaliwala at hindi kailanman itinuring na issue ang mga ito, ngunit ngayon ay nagsisimula kang makakita ng mga bagay na naiba. Habang iniisip mo ito, mas nagiging hindi ka komportable. Iyon ay isang senyales mula sa Diyos na hindi ka na dapat naroroon. Hindi papayag ang Diyos na mapunta ka sa isang lugar na nag-aalis ng iyong kapayapaan at ginhawa. Ito ay hindi lamang tungkol sa iyong lokasyon, kundi tungkol sa iyong personal na buhay. May mga pagkakataon na hindi ka gumagawa ng anumang pag-unlad sa iyong buhay, at ito ay nagiging alalahanin para sa iyo. Ang pakiramdam ng kawalan ng katuparan at kawalang kasiyahan ay paraan ng Diyos para sabihin sa iyo na baguhin ang iyong diskarte. Ito ay isang hindi matalinong tao lamang na magpapatuloy sa paglalakad sa isang landas na walang patutunguhan. Kapag napagtanto mo na ang iyong mga pagsisikap ay hindi nagbubunga ng anumang resulta, subukan ang ibang paraan. Sa tuwing ang kapayapaan at ginhawa na dati mong naramdaman ay wala na, ito na ang tamang panahon para subukan mo ang isang bagong yugto. Sinasabi sa atin ng Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso kapag nakikipag-usap ka sa taong iyon ay tanda ng pagsang-ayon ng Diyos. Ang kapayapaang nararamdaman mo kapag ginawa mo ang pagpili ay isang senyales na inuutusan ng Diyos ang iyong mga hakbang. Kung ano man ang nakakapagpatense at nakakaligalig sa iyo ay nagpapakita na hindi ka dapat naroon. Kung hindi ka maaaring manatili sa isang nasusunog na bahay, kung gayon walang silbi ang manatili kung saan ka hindi komportable at hindi nasisiyahan. Oras na para lumipat.
Ang pangalawang palatandaan na naghahayag ng intensyon ng Diyos para sa iyo na lumipat ay kapag napapaligiran ka ng hindi makadiyos. Sinasabi sa atin ng awit 1:1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, o tumatayo sa daan ng mga makasalanan, o nakaupo sa upuan ng mga manunuya. Gaano man kaginhawa ang payo ng masama, o gaano man kaginhawa ang upuan ng mga manunuya, hindi nais ng Diyos na naroroon ka. Gusto niyang lumipat ka, gaano man kahirap. Anumang samahan na humihila sa iyo sa kasalanan ay hindi katumbas ng halaga ng iyong pakikisama. Anumang kapaligiran na nagpapaalala sa iyo ng iyong mga lumang paraan ng makasalanang pamumuhay ay hindi para sa iyo. Huwag mong isiping malakas ka para hawakan ito. Maaaring inilalagay mo sa panganib ang iyong buhay nang hindi mo namamalayan. Ang kasalanan ay may isang malakas na puwersa ng pang-akit na maaaring humila sa iyo kahit na walang pagpaplano para dito. Kaya naman hinihikayat tayo ng Biblia na tumakas sa lahat ng uri ng kasamaan. Ang pagkawasak ay naghihintay sa anumang lugar kung saan may kasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang Sodoma at Gomora ay nabibigatan ng lahat ng uri ng kasalanan at mga bisyo. Hayagan silang nagpakasawa sa lahat ng anyo ng kabuktutan at hindi man lang nagsisi tungkol dito. Agad na hinatulan ng Diyos ang lugar na iyon para sa pagkawasak. Ang tanging solusyon para sa ilang matuwid na tao, tulad ni Lot at ng kanyang pamilya, na naroroon ay lumipat. Hindi nila kailanman naunawaan ang pagkaapurahan ng pagkawasak na naghihintay sa lungsod na iyon at nag-atubili sila sa utos na iyon. Ang anghel ng Diyos ay kinailangang itulak sila palabas at binalaan sila na huwag lumingon. Sa kabila ng kanyang mga babala, nananabik pa rin ang puso ng asawa ni Lot sa di makadiyos na bansang iyon. Tumingin siya sa likod at naging haligi ng asin. Mahal na anak ng Diyos, walang makasalanang lugar ang ligtas para sa iyo. Hindi ligtas para sa iyo ang isang kapareha na gustong akitin ka sa sexual na kasalanan bago ka legal na pagsasamahin sa kasal. Ang pagkawasak ay naghihintay sa relasyong iyon kung hindi ka aalis ngayong may pagkakataon ka. Ang kaibigang iyon na palaging nagmumungkahi ng mga masasamang pakikipagsapalaran ay dadalhin ka balang araw sa iyong maagang libingan. Ang pamumuhay na iyon na binalaan ka ng lahat, ngunit ayaw mong baguhin ay makakasira sa iyong buhay. Sinasabi ng Diyos na ibigay mo ang lahat. Sinabi niya kay Moises at sa mga Israelita na matagal na silang nanirahan sa bundok na ito at oras na para lumipat sila. Sinasabi rin niya sa iyo ngayon na nanatili ka sa ugali, relasyon, sa mga taong iyon at sa bayang iyon sa mahabang panahon. Kailangan mong magpatuloy sa isang mas magandang buhay. Ang pangatlong senyales na makikita mo kapag sinabihan ka ng Diyos na lumipat ay ang mga natural na break sa isang relasyon. Napansin mo na ba na kahit na walang anumang salungatan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng ilang mga tao, huminto ka sa pag-abot sa kanila at ang relasyon ay natural na natapos? Maaaring nagkaroon ka ng malapit na relasyon sa kanila noon at hindi mo kayang gumugol ng isang araw nang hindi nakikipag-usap sa kanila. Pero bigla mong napagtanto na matagal mo na pala silang hindi nakakausap. Kahit na sa tingin mo ay kailangan mong buhayin muli ang relasyon, hindi na ito pareho. Ang lakas at koneksyon mo noon sa isa't isa ay wala na doon. Sinasabi sa iyo ng Diyos na huwag pilitin ang anumang relasyon na natural na nasisira. Kung kayo ay ipagpatuloy, ang walang laman na sumira sa relasyon ay hindi sana malilikha. Naramdaman mo sana ang pangangailangan para sa isa't isa at ipinagpatuloy ang unyon. Maaaring hindi masama ang mga taong iyon, ngunit nakikita ng Diyos na hindi sila kailangan sa susunod na yugto ng iyong buhay. Alam niyang magdudulot ito sa iyo ng mga pag-urong at ilang problema sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit kanya pinaghihiwalay ngayon sa kapayapaan. Ang dahilan kung bakit sila umalis ay para pumasok ka sa bagong season. Hindi mo kailangang umiyak at magluksa sa kanilang pagkawala. Inayos ng Diyos ang nasirang relasyon na iyon para sa iyong ikabubuti. Mahal na anak ng Diyos, dapat mong maunawaan na ang ilang nasirang relasyon ay talagang banal na mga pagpapala. Ito ay isang pagkakataon para sa iyo upang galugarin ang bagong yugto ng iyong buhay nang walang anumang distractions.
Narito ang nangyari kay Abraham. Kaagad siyang nakipaghiwalay kay Lot sa Genesis 13:14 15. Sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, "Itingin mo ang iyong mga mata mula sa iyong kinaroroonan at tumingin ka sa hilaga at timog, silangan at kanluran. Ang lahat ng lupain na iyong nakikita ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga supling magpakailanman." Ang paglabag sa relasyon ni na Abraham at Lot ay ang tagumpay na hindi alam ni Abraham na kailangan niya. Sinimulan ng Diyos na mangako at pinagpala siya ng sagana, at hindi nagtagal ay natanggap niya ang ipinangakong anak mula sa Diyos. Hindi kaya ang relasyon ni Abraham kay Lot ang dahilan ng kanyang pagkabigo? Bakit hinintay ng Diyos na mahiwalay si Lot kay Abraham bago niya sinimulang ihayag ang mga bagay sa kanya? Ito ay lalong nagpapatunay na walang silbi ang pag-iyak sa mga nasirang relasyon. Walang kabuluhan na isipin na ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa ibang tao. Ang dahilan kung bakit maaaring nabigo ka ng iyong tiyuhin o mga kapatid ay dahil gusto ng Diyos na makita mo kung gaano kanya kamahal. Nais niyang gumawa ka ng isang hakbang ng pananampalataya at makita ang kanyang katapatan sa iyong buhay. Hayaan ang mga nasirang relasyon at sumulong sa iyong buhay. Mas magagandang bagay ang naghihintay sa iyo sa iyong susunod na yugto. Ang pang-apat na senyales na makikita mo kapag oras na para lumipat ay ang Diyos ay nagpapadala sa iyo ng isang komunidad na tutulong sa iyong gumalaw ng walang putol. Minsan, maaari mong maramdaman na ang Diyos ay nagsasabi sa iyo na lumipat, ngunit hindi ka sigurado kung dapat mo. Marahil ay alam mo na hindi ka na dapat manatili sa isang partikular na lugar, ngunit ikaw ay napakahina para gumawa ng desisyon. Masyado kang sira para magkaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Ang lahat ng mga posibilidad ay laban sa iyo, ang hinaharap ay tila malabo, at ikaw ay nalilito. Nakikita ng Diyos kung gaano ka nalulungkot. Nakikita niya ang iyong mga kahinaan, at naiintindihan niya ang iyong mga alalahanin. Alam niya na ang kailangan mo ay tulong. Ang isang mahinang tao ay nangangailangan ng suporta upang makalakad at magawa ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain, kaya ang Diyos ay magpapadala sa iyo ng isang katulong sa ganoong punto ng iyong buhay. Malalaman mo ito kapag nakakita ka ng isang tao na nagsasalita tungkol sa paggawa ng parehong bagay na gusto mong gawin. Mapapansin mo ito kapag ibinahagi mo ang iyong pananaw sa isang taong hindi mo inaasahan na mauunawaan, at nabigla kang malaman na hindi lang nila naiintindihan, ngunit handang suportahan ka sa bawat hakbang ng paraan. Tingnan mo ang buhay ni Naomi. Siya ay lumipat kasama ang kanyang pamilya mula sa Judea patungo sa bansang Moab dahil sa isang taggutom na sumira sa lupain ng Juda. Pagkaraan ng 10 taon, nawalan siya ng asawa at mga anak at walang naiwan kundi ang kanyang mga manugang. Kinailangan niya ng matinding lakas ng loob upang simulan ang paglalakbay patungong Jerusalem dahil wala na siyang natitira. Ngunit si Ruth ang pinanggagalingan niya ng pampatibay loob. Akala niya ay iwan niya ang kanyang mga manugang sa Moab, ngunit pinili ni Ruth na sundan siya. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya para kumbinsihin si Ruth na bumalik, buo na ang isip niya. Iniwan sila ni Orpa, ang kanyang pangalawang manugang, ngunit hindi ito ginawa ni Ruth. Magiging interesado kang malaman na sina Orpa at Ruth ay kasal sa parehong magkapatid sa loob ng 10 taon. Hindi na lang sila hipag kundi magkaibigan na. Ngunit ang desisyon ni Orpa ay hindi nakakumbinsi kay Ruth na tumalikod. Ito ay isa pang patunay na ang isang nasirang relasyon ay dapat na maging motibasyon mo upang magpatuloy sa paglipat. Ang Diyos na naghiwalay kay Orpa kay Naomi ay pinanatili si Ruth sa kanya. Ito ay upang hikayatin ka na kahit sino pa ang pumutol sa kanilang relasyon sa iyo, ang ibang mga tao ay handang makipagtulungan sa iyo. Kaya naman, padadalhan ka ng Diyos ng isang komunidad ng mga kapananampalataya, kaibigan, o kakilala na magbibigay ng kanilang suporta at hikayatin kang sumulong. Kung inilagay ng Diyos sa iyong puso na kailangan mong iwanan ang iyong kasalukuyang trabaho, ikokonekta ka niya sa isang ahensya ng trabaho o isang business strategist na magbibigay ng isa pang mapagkukunan ng kita. Hikayatin ka nitong gawin ang matapang na hakbang ng pagbibitiw sa trabahong iyon.
Minamahal, kailangan mong maunawaan na ang tanda na ito ay kadalasang isang kumpirmasyon ng iyong panloob na mga pahiwatig. Maaaring hindi ka mapalad na makita palagi ang sign na ito. Huwag manatili sa isang partikular na lugar na naghihintay ng tulong sa lahat ng oras. Ang isang paraan upang patunayan na ikaw ay tunay na nagtitiwala sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay ay ang pagiging matapang at gawin ang kinakailangang aksyon nang walang anumang panlabas na pagganyak. Minsan, ang motibasyon na kailangan mo ay ang katiyakan ng Diyos sa kanyang suporta at pagmamahal. Tingnan ang kwento ni Hagar at Abraham. Nakumbinsi ni Sarah si Abraham na kunin si Hagar upang siya ay magkaanak para sa kanya. Sinunod ni Abraham ang sinabi sa kanya ni Sarah, ngunit hindi naging maganda ang mga bagay para sa kanya. Minsan, naging masuwayin si Hagar kay Sarah nang makita niyang buntis siya. Nang ipanganak ni Sarah si Isaac, pinalayas niya si Hagar. Hindi planado ang kilusang iyon. Ito ay isang kawalang katarungan sa bahagi ni Hagar, ngunit sinang-ayunan ito ng Diyos. Maaaring makita ng lahat na mali para kay Abraham at Sarah na kumilos ng ganoon kay Hagar, ngunit may ibang plano ang Diyos. Habang si Hagar ay napadpad at walang tubig, siya ay tumawag sa Diyos at dininig niya siya. Binigyan siya ng Diyos ng tubig at tiniyak na magiging dakila rin ang kanyang anak. Magiging benepisyaryo din siya ng pagpapala ni Abraham at magiging sariling bansa. Ang una ay tila isang hindi magandang sitwasyon nang maglaon ay naging isang pagpapala. Ipinakilala ni Hagar ang buong sangkatauhan sa El-Roi, na nangangahulugang ang Diyos na nakakakita sa akin. Maaaring nagdadalamhati siya sa sakit ng ginawa sa kanya ng kanyang may bahay, ngunit kaagad niyang nakilala ang Diyos, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magpatuloy sa pagdalaw. Mahal, may mga pagkakataong wala kang makikitang mag-udyok sa iyo. Maaaring pakiramdam mo ay hindi patas ang pagtrato sa iyo at karapat-dapat sa hustisya, ngunit sa halip ay itinutulak ka sa isang tabi at tinatrato na parang wala ka. Huwag kang lumingon. Hayaan ang iyong mga mata ay kay Jehovah El-Roi. Nakikita niya ang lahat ng iyong mga problema at ibibigay niya sa iyo ang katarungang nararapat sa iyo. Pupunta tayo sa pinakakawili-wiling bahagi. Ikabit ang iyong sinturon sa upuan habang tinutuklas namin ang susunod na 4 na senyales na sinasabi sa iyo ng Diyos na lumipat. Ang ikalimang tanda na makikita mo kapag sinabihan ka ng Diyos na lumipat ay ang supernatural na pagbubukas at pagsasara ng mga pinto. Minsan, biglang nagsasara ang pinto na minsang nabuksan. Ang pag-asa na tila tiyak ay humihinto ng walang tiyak na dahilan. Maaaring makita ito ng ilang tao bilang isang near success syndrome, ngunit sinasabi sa iyo ng Diyos na ang pintong iyon ay hindi para sa iyo. Kailangan mong talikuran ito at tingnan kung ano ang mayroon siya para sa iyo. May isang kawili-wiling pangyayari na naganap sa aklat ni Jonas. Nalungkot si Jonas na tumanggi ang Diyos na lipulin ang mga tao ng Nineve pagkatapos niyang mangaral sa kanila. Natagpuan niya ang isang lilim kung saan siya nakahiga sa ilalim, naghihintay para sa pagkawasak ng mga Ninevita, ngunit sa kanyang labis na pagtataka, walang nangyari sa kanila. Biglang nalanta ang punong kinahihigaan niya. Sinimulan niyang maramdaman ang sakit ng nakakapasong araw. Iyon ang paraan ng Diyos upang sabihin sa kanya na lumipat dahil ang kanyang mga inaasahan ay hindi mangyayari. Narinig ng mga taga-Nineve ang salita ng Diyos at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Pinatawad na sila ng Diyos at hindi na sila lilipulin, kaya walang silbi ang paghihintay sa ilalim ng puno. Baka matulad ka kay Jonas na naghihintay ng isang bagay na hindi mangyayari. Isa sa mga senyales na dapat kang huminto sa paghihintay ay isang saradong pinto. Ang pinagmumulan ng kita na nag-udyok sa iyo na manatili ay wala na, at napagtanto mo na wala ka kung ano ang magpapalakas sa iyo kahit na pinili mong patuloy na maghintay. Isipin na makapasa sa iyong pangarap na pakikipanayam sa trabaho at hihilingin sa iyong ipagpatuloy ang iyong mga tungkulin sa susunod na buwan. Habang inihahanda ang iyong sarili para simulan ang trabahong matagal mo nang gustong gawin, nakatanggap ka ng tawag mula sa kumpanya na hindi mo na kailangan. Pinalitan ka nila ng iba at tumawag sila para ibigay ang kanilang taos-pusong paghingi ng tawad.
Maaari mong isipin na ito ay isang kawalan ng katarungan, ngunit ang Diyos ay may iba pang mga plano. Nagreklamo ka tungkol sa nangyari sa isang kaibigan na nakatira sa ibang lungsod, at tiniyak sa iyo ng iyong kaibigan na may mas mahusay na magagamit sa kanilang lungsod. Kahit na hindi mo nais na naroroon, nadama mo na mas mahusay na pumunta kaysa sa walang trabaho. Nagpunta ka roon para lang napagtanto na may mas magandang pagkakataon doon para sa iyo. Gumawa ka ng panghabang buhay na pagkakaibigan at relasyon na nagpalago sa iyo at naging napakamatagumpay sa buhay. Ang saradong pinto na naranasan mo ay dahil may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo at gusto niyang lumipat ka sa lugar na iyon. Kapag nakakita ka ng isang hindi pangkaraniwang bukas na pinto, isang bagay na hindi mo inaasahan, ito ay isang supernatural na direksyon na humahantong sa iyo na gumawa ng isang hakbang patungo sa bukas na pinto na iyon. Ang mga anak ni Israel ay nahaharap sa isang malaking saradong pinto sa kanilang daan patungo sa Kanaan. Maayos ang takbo ng lahat hanggang sa matugunan nila ang dagat na pula. Isang utos lamang ang makakatulong sa kanila na makaalis sa sitwasyong iyon. Ang sabi sa Eksodo 14 na oras 15 minuto, pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit ka sumisigaw sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy." Ang pagbubulong-bulungan ng mga Israelita at ang mga luha ni Moises ay hindi nakatulong sa kanila. Sinabi ng Diyos sa kanila na sumulong, at kaagad na ginawa nila, naghiwalay ang dagat, at lumakad sila sa tuyong lupa. Minamahal, nakikita ng Diyos kung paano ka nahihirapan. Alam niya na ang kasalukuyan mong nararanasan ay hindi ang iyong naisip para sa iyong buhay, ngunit hindi niya nais na manatili ka sa lugar na iyon. Wala kang ideya sa uri ng bukas na mga pintuan na naghihintay sa iyo kung makakahanap ka ng lakas ng loob na sumulong. Palaging may liwanag sa dulo ng lagusan. Ang ika-6 na senyales na nagpapahiwatig na kailangan mong lumipat ng mabilis ay kapag hinihiling ka ng iyong kasalukuyang tinitirhan na umalis. May mga pagkakataon na ang lahat sa paligid mo ay nagpapakita na ikaw ay lumampas sa iyong pagtanggap. Ang mga tao, kapaligiran, at lahat ng iba pa ay nagiging pagalit sa iyo. Kahit anong gawin mo para madamay ka sa bahay, lalo lang nitong pinapalala ang mga bagay. Hindi mo na dapat pilitin ang mga bagay-bagay. Ang kailangan mo lang gawin ay umalis. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa Mateo 10 oras 14 na minuto, "Kung ang sinuman ay hindi tumanggap sa inyo o makinig sa inyong mga salita, ipagpag niyo ang alabok sa inyong mga paa kapag umalis kayo sa tahanan o bayang iyon." Nakikita mo ba kung gaano ito kasimple? Hangga't kinakailangan na ipangaral ang ebanghelyo at magkaroon ng epekto sa buhay, hindi gusto ng Diyos na mapunta ka sa lugar na hindi mo gusto. Ayaw niyang ipilit mo ang sarili mo sa mga tao. Ayaw niyang maramdaman mo na hindi ka makakaligtas ng walang partikular na tao o impluensya. Nais niyang mapanatili mo ang iyong dignidad sa pamamagitan ng pag-alis sa anumang relasyon kung saan hindi ka pinahahalagahan. Mas mahalaga ka at mas karapat-dapat ka. Ang pagiging nasa isang lugar kung saan palagi kang pinapahiya at hinahamak ay hindi kalooban ng Diyos para sa iyo. Nais niyang magkaroon ka ng kapayapaan at suporta ng mga nasa paligid mo. Tingnan ang buhay ni Jesus. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Bethlehem ng Judea. Sa kasamaang palad, hindi siya tinanggap ng kanyang mga tao. Ginawa nilang panunuya ang pagpapahid na dinadala niya at ayaw nilang buksan ang kanilang puso para tanggapin ang kaligtasang iniaalok niya. Hindi siya kailanman nanatili sa kanyang bayan kung saan siya ay hinamak at itinakwil. Lumipat siya sa Capernaum na matatagpuan sa tabi ng lawa sa rehiyon ng Zebulon at Neptali. Magugulat ka na malaman na ang kanyang paglalakbay sa Capernaum ay batay sa propesya. Ito ay isinulat ni Propeta Isaias na siya ay maninirahan doon. Kaya kahit na parang siya ay tinanggihan, ito ay lahat ng kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. Mga minamahal, maaaring gamitin ng Diyos ang iyong kasalukuyang mga kalagayan upang maging masungit sa iyo, upang makakilos ka patungo sa iyong lugar ng tadhana. Ginawa niya ito para kay Joseph. Kaya't huwag ipilit na manatili doon habang nais ng Diyos na umalis ka.
Ang ikapitong senyales na makikita mo kapag oras na para lumipat ay nakikita mo ang isang pangangailangan sa ministeryo na tumatawag sa iyo palayo sa iyong kasalukuyang lokasyon. May espesyal na atas ang Diyos para sa lahat ng tao sa mundo, kasama ka. Hindi siya lumilikha ng sinuman bilang isang manonood sa buhay o para lamang punan ang espasyo. Nilikha ka para maging nasa spotlight din, kailangang umupo ang mga tao sa ilalim mo at matuto mula sa iyo. Mayroon kayong maihahandog sa inyong henerasyon, at mayroong isang lugar na inihanda ng Diyos para sa layuning iyon. Ang ministeryo ni Jose ay upang maibsan ang kagutuman na laganap sa buong mundo, at ang Kanaan ay hindi ang pinakamagandang lugar para sa layuning iyon. Kaya pinaalis siya ng Diyos gamit ang pagtanggi ng kanyang mga kapatid. Wala nang iba pang mas mahusay kaysa sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Gaano man kalaki ang kinikita mo sa iyong trabaho, huwag mag-atubiling umalis kapag nais ng Diyos na gawin mo ito. Si Eliseo ay isang mahusay na magsasaka na naging matagumpay sa kanyang negosyo. Noong panahong nakilala siya ni Elias, sinabi ng Biblia na nag-araro siya gamit ang 12 pamatok ng mga baka, at siya ang nagmamaneho sa ika-12 pares. Lumapit si Elias sa kanya at ibinato sa kanya ang kanyang balabal. Iyan ang simula ng ministeryo ni Eliseo. Kung ano ang ginawa niya pagkatapos nito ay mapapahanga ka. Sinasabi sa atin ng isa mga Hari 19 oras 20 minuto, 21, pagkatapos ay iniwan ni Eliseo ang kanyang mga baka at hinabol si Elias. Hayaan mong halikan ko ang aking ama at ina, sabi niya, at pagkatapos ay sasama ako sa iyo. Bumalik ka, sagot ni Elijah. Ano bang ginawa ko sa iyo? Kaya't iniwan siya ni Eliseo at bumalik. Kinuha niya ang kanyang pamatok ng mga baka at pinatay ang mga ito. Sinunog niya ang mga kagamitan sa pag-aararo upang lutuin ang karne at ibinigay ito sa mga tao at kumain sila. Pagkatapos ay humayo siya upang sumunod kay Elias at naging tagapaglingkod niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Eliseo sa pag-iisip kung tatanggapin niya ang tawag o hindi. Agad niyang tinanggap, pinatay ang kanyang mga baka, winasak ang mga kagamitan sa pag-aararo, at gumawa ng piging para sa kanyang mga tao, pagkatapos ay nagsimulang sumunod kay Elias. Mga minamahal, kung hihilingin sa iyo ng Diyos na iwanan ang iyong negosyo, trabaho, at ang iyong pinakamahalagang kasama para lamang ituloy ang kanyang layunin sa iyong buhay, susundin mo ba? Ipapasuko mo ba ang iyong sarili sa kanya? Pag-isipan ang tanong na ito habang lumilipat tayo sa ating huling punto. Ang huling tanda na nagpapakita na ang Diyos ay nagsasabi sa iyo na lumipat ay kapag narinig mo siya. Ang pakikinig sa Diyos ay hindi nangangahulugang magsasalita siya ng direkta mula sa langit, o maririnig mo ang kanyang tinig sa isang lugar sa paligid ng iyong silid. Maaaring mangyari ito, ngunit ito ay bihira. Ang isa sa mga karaniwang paraan na magsasalita ang Diyos sa iyo kapag gusto niyang kumilos ka ay sa pamamagitan ng iyong panloob na mga pahiwatig, na kilala rin bilang panloob na saksi. Ang banayad na siko na iyon na patuloy na nagtutulak sa iyo na gawin ang hakbang na iyon, gawin ang pagpiling iyon, at sumulong ay ang tinig ng Diyos. Ang boses na iyon ay mag-echo sa iyong puso nang hindi mo inaasahan. Kapag sa tingin mo ay nakalimutan mo na ang issue, babalik ang siko. Kahit na sinusubukan mong mag-concentrate sa trabaho, hindi mawawala ang pag-isip. Iyon ay isang senyales na ginagabayan ka ng Diyos na gumawa ng isang hakbang patungo sa sitwasyon na kumukulim sa iyong isipan. Ang ikalawang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa iyo ay sa pamamagitan ng iyong mga panaginip at mga pangitain. Kapag napagtanto mo na patuloy kang nangangarap tungkol sa partikular na bagay, ito ay isang senyales na dapat kang lumipat. Naaalala mo pa ba si Pedro sa Japan noong ipinatawag siya ni Cornelius? Bago dumating ang mga mensahero ni Cornelius, binigyan na siya ng Diyos ng go-ahead sa isang pangitain, at iyon ang nakakumbinsi sa kanya na sumunod sa mga mensahero. Maaari ka ring bigyan ng Diyos ng go-ahead sa iyong mga pangarap at pangitain. Ang ikatlong paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa iyo ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Napansin mo na ba ang anumang punto sa iyong buhay na ang Biblia ay tila nagsasabi ng parehong bagay sa iyo?
Kahit na kapag nag-aaral ka kasama ng mga kaibigan o nakikinig sa isang sermon, naririnig mo ang parehong bagay sa lahat ng dako. Minsan ang mensahe ay maaaring hindi pa ulit-ulit, ngunit noong una mong nakita ito sa Biblia, ito ay nananatili ng napakalalim sa loob mo. Alam mo kaagad na ang Diyos ay nagsasabi sa iyo na gumawa ng isang hakbang. Siyempre, iyon ay isang senyales na ang Diyos ay nagsasalita sa iyo tungkol sa pag-move on. Ang 8 senyales na ito ang kailangan mong simulan ang pagbabantay para hindi manatiling stranded sa buhay. Minsan mahirap mag-move on, pero magtiwala ka sa Diyos na nagbigay ng instruction para tulungan ka. Hiniling niya kay Abraham na lumipat sa ibang lupain, at hindi ito pinagsisihan ni Abraham. Okay lang na humingi ng superior na payo kapag nalilito ka sa sinasabi ng Diyos. At higit sa lahat, magdasal. Lilinawin ng Diyos ang lahat ng iyong mga pagdududa at bibigyan ka ng lakas ng loob na kumilos kapag nananalangin ka. Kung handa ka ng manalangin, sabihin ang panalangin ito mula sa kaibuturan ng iyong puso. Salamat, Ama sa langit, sa iyong katapatan. Sa bawat araw ng buhay ko, patuloy mo akong binabantayan at itinuturo sa bawat hakbang ko. Iniingatan mo ako sa panganib at pinangangalagaan mo ako ng iyong proteksyon. Napakabuti mo sa akin at hindi ko binabaliwala ang iyong awa. Hindi mo natutuwa na makita akong stuck sa buhay. Gusto mo akong patuloy na gumagalaw dahil habang gumagalaw ako, mas mabilis akong nalalapit sa iyong layunin para sa aking buhay. Kahangahangang Diyos ka. Hinihiling ko ngayon, Panginoon, na madaliin mo ang aking mga paa sa paggalaw. Alisin ang bawat takot sa aking puso at bigyan ako ng lakas ng loob na gawin ang matapang na hakbang na iyon na iniiwasan ko. Tulungan ang aking puso na mapagtanto na naghanda ka ng isang mas magandang lugar para sa akin kaysa sa kung nasaan ako ngayon. Dalangin ko ang kasigasigan at sigasig na ibigay sa anumang tagubilin na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong huwag mag-atubiling at panoorin ang aking pambihirang tagumpay na mawala sa aking mga daliri. I pray for the grace to trust you. Minsan, magdadalawang isip na gumalaw ang mortal kong katawan kapag inutusan mo na ako dahil sa mga posibilidad na pumapalibot sa sitwasyon. Dalangin ko ang biyaya na maniwala na ikaw na nag-utos sa akin na lumapit ay hahawakan ang aking mga kamay kapag ako ay lumulubog bilang resulta ng takot. Ang aking mga mata ay nakatuon sa iyo, at alam kong ikaw na nagsimula ng magandang paglalakbay kasama ko ang tatapos nito. Dalangin ko ang paghahayag na magpapawi sa bawat pagdududa ko tungkol sa iyong mga utos para sa akin. Naiintindihan ko na alam ng dyablo kung paano gayahin ang iyong boses. Baka dinadala niya ako sa kasamaan at pinaparamdam niya sa akin na ikaw ang nagtuturo sa akin na lumipat. Hinihiling ko ang iyong awa sa aking buhay ngayon, Panginoon. Pigilan mo ako sa paggawa ng anumang hakbang na hindi mo ino-orchestrate. Tulungan mo akong huwag malito ang aking damdamin sa iyong boses. Dalangin ko ang pag-unawa upang makilala kung kailan mo ako pinangungunahan at kung kailan ako pinangungunahan ng aking mga damdamin. Panginoon, nananalangin ako laban sa bawat diwa ng panghihina ng loob, pagpapaliban, katamaran, kasiyahan, mga dahilan, at anumang bagay na pumipigil sa akin na kumilos kapag inuutusan mo akong lumipat. Nagsusumamo ako sa dugo ni Jesus sa gayong kuta at inutusan itong sirain sa pangalan ni Jesus. Nakatanggap ako ng biyaya upang makakilos ng mabilis. Nakatanggap ako ng lakas upang pumailang lang sa mga pakpak na parang mga agila. Tatakbo ako at hindi mapapagod at lalakad at hindi hihimatayin. Gumagalaw ako sa bilis ng liwanag ng walang anumang pag-aalinlangan o pag-isip. Nakatanggap ako ng kalinawan at direksyon kung saan mo ako dinadala. Nakatanggap ako ng biyayang makalaya sa bawat limitasyon at sumulong sa kaharian kung saan mo ako tinawag. Ipinapahayag ko na simula ngayon ay patuloy akong susulong at hindi nauurong. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Congratulations sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung ikaw ay pinagpala, gusto naming marinig mula sa iyo sa mga komento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel sa YouTube kung hindi mo pa ito nagagawa. I-click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video.
Paki-like at ibahagi din ang video na ito sa pinakamaraming tao hangga't maaari. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen.